Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Yahoo! Gising! Welcome mga kaibigan sa malamig na hapon sa buong kapuluan. Welcome sa ating programang Radyo Mindanao. Dito lamang sa Radio Philippines Network DXXX. At 1008 mga kaibigan sa inyong AM band sa Zamboanga City. Ito po ang balingkod, Fafaal. Ang bumabati at isang oras na naman tayo magchichismizan. Napakalamig ngayon ha. Pati dito sa aming studio sa Tugbungan. Malamig kahit nasa third floor kami. Ganito sana palagi ha. At para, relax ang mga tao. Pag mainit ang klima mga kaibigan, ako mahirap pagtrabaho. Lalo na pag ang opisina mo walang aircon. Ako po anong problema, di ba? At binabati natin ang mga taga Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Assalamualaikum. Ang atay manghud na ako. Sa Sabah, na marami nakikinig sa atin dyan mga kaibigan. Mga Pilipino dyan sa Lahadato, Semporna at sa Sandakan. Sa Lahadato, marami nagte-text sa atin dyan. Kahit mahal yung cell card, nakakapag-text sila at nagpapabati. Ingat kayo dyan sa Lahadato at maraming mga bugis dyan. Yung mga bugis dyan, laging kaaway ng mga Pinoy. At sa Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sebogay. At sa magandang hapon, hayo, ayong adlaw. At tuloy-tuloy pa rin tayo mga kaibigan at marami tayong mga pagbati this early. At nako, may kidnapping na naman. Grabe, di na naman natapos itong kidnapping. Magtrabaho na lamang kayo. Nako po. Pabayaan nyo ng mga inosenteng tao. Mga kaibigan, may dinukot na naman. Ipinasa sa atin ng ating reporter na si Ellie Dumabok. Nangyari yung kidnapping o abduction sa bayan ng Sirawai. Sa sentro mismo mga kaibigan, sa poblasyon Sirawai. Naku po. Kahapon to, mga about 3:40 in the afternoon. At hinila yung biktimang si Mrs. Cristina Yee alias Tinang. Nako, byuda, 60 anyos. At sinasabing may-ari ng Ben Yee Store. Dyan mismo sa poblasyon at hinila ito mga kaibigan ng 6 na mga armadong lalaki. At sinakay sa isang motorized pump boat at tumakas. Hindi pa natin mabatid ito mga kaibigan kung sino na naman ang may gawa nito. Pati ba naman yung matanda? Naku, ano ba naman kayo? Anong ginagawa ng mga otoridad natin? Bakit hindi napigilan to? Heightened alert tayo ngayon, di ba? Nasa state of national emergency tayo. Bakit nakaalpas itong mga abductors at mula dyan sa Sirawai? Ano bang ginagawa ng mga pulis dyan? Yung mga sundalo. Mismo sa sentro, mga kaibigan, sa Sirawai, sa sentro mismo, sa poblasyon. Nako. Paano nila nagawa yun? Ibig sabihin niya, wala bang nagbabantay ng mga sundalo at pulis dyan? Yan pa namang Sirawai, napaka-notorious pa naman yan, Sirawai na yan. Ang daming mga rebelde dyan sa kabundukan ng Sirawai. Diba mga kaibigan? At meron pa mga politiko dyan na pinangalanan tong si Tatay Digong Duterte na
di umano may kinalaman sa droga. Sana walang masamang mangyari doon kay Aling Tinang. Alam niyo mga kaibigan, ang problema rito ay banditry, no? Marami mga taong ayaw magtrabaho at gusto na lamang quick money. Kwarta kagad nako. Kaya kahit bigyan nyo ng trabaho yan mga kaibigan, wala pa rin mangyayari. Kasi nasanay na sa biglang magkaroon ng malaking salapi. Diba mga kaibigan? Kaya tignan natin itong kampanya ni Tatay Digong mga kaibigan. Matindi ang kampanya ni Tatay Digong laban sa korupsyon, sa pamahalaan at sa illegal na droga. Sana tignan din ni Tatay Digong, bigyan din ng atensyon ni Kuya Bato de la Rosa at Tatay Digong. Itong mga kidnappers, itong mga bandidos, itong mga hard killers. Mahirap to. Kung hindi lamang kung mapababayaan to, magtutuloy-tuloy to. Kaya, non-stop yung kidnappings. Imagine, kikidnapin mo isang tao tapos pasusukahin mo lahat ng ari-arian, ibibenta, matagal nilang ipinundar yan para sa kanilang kinabukasan, sa kinabukasan ng kanilang mga anak, pamilya. And then, here comes yung mga armado, kikidnapin, naku po. Tapos, pag hindi nakabayad ng ransom, papatayin. Meron ba namang ganyan? Anyway mga kaibigan, tignan natin kung ano ang ginagawa ng ating Philippine Army at ng Philippine National Police dyan sa Sirawai. Dahil dito, definitely dapat heads must roll. Kung sino ang dapat na suspindihin dito sa hanay ng militar at ng pulisya, dapat suspindihin na kagad. Dahil nagkaroon ng kidnapping 3:45 ng hapon. By that time, sigurado maraming tao dyan sa poblasyon ng Sirawai. Kaya ingat mga kaibigan, yung mga negosyante. Yan ang hirap pag mayaman ka, di ba? Target ka ng masasamang loob. Buti na lang kami dito sa radyo, puro kami mga dukha. Puro kami mga may hirap at mga lapastangan sa society. Anyway, tignan natin mga kaibigan kung makatanggap tayo ng impormasyon sa ating Police Regional Command o Police Regional Office at sa 1st Infantry Division upang matutukan itong panibagong abduction na naman. Sana wag nyo nang dalhin dito yan sa Basilan o Sulu. Diyan na lang kayo sa Zamboanga del Norte para madali kayong mahanap dyan mga kaibigan. Bueno, tuloy-tuloy tayo mga kaibigan ba? Nagsimula na yung yung hearing ng Kongreso tungkol dito sa pagkakasangkot ni Senator Laila de Lima sa illegal na droga, at ito ang alegasyon mga kaibigan ng Department of Justice. Ang masakit nito, natanggal na si De Lima sa being the chairperson ng Senate Committee, sa Justice Senate Committee, at si Senator Dick Gordon. Si Dick Gordon ang siyang pumalit o humalili dito kay Laila de Lima. Ito ay matapos na magbigay ng privilege speech itong si Senator Alan Peter Cayetano na nagsasabing itong ginagawa ni De Lima ay hindi lamang paninira sa ating Pangulo kay Tatay Digong Duterte, kundi maging buong bansa ay apektado nito. Dahil nakatutok yung international media mga kaibigan sa Pilipinas dahil dito sa mga alegasyon nitong si Edgar Matobato. Na nagsasabing dati siyang original member ng Lambada Boys, na siyang pumapatay dyan ng mga kriminal sa Davao hanggang ito'y maging Davao Death Squad. At sa alegasyon ni Matobato mga kaibigan, marami siyang isinabit ng mga tao, pati yung anak ni Tatay Digong na si Paulo Duterte, yung Vice Mayor ng Davao City. Sinabi niya sabit sa smuggling at siya umanong nagpapatay
kay Cebu billionaire Richard King sa Davao City dahil sa kanilang pagiging rival sa isang babae. At marami pa. So because of that, mga kaibigan, very short-lived itong chairmanship ni De Lima sa Justice Committee. At ngayon ay tuloy-tuloy ang hearing sa Kongreso na pinamumunuan itong si Representative Reynaldo Umali. Tignan natin kung makakahook up tayo para mapakinggan ng ating mga mamayan about this hearing dahil surprisingly, mga kaibigan, si Herbert Colanco, yung drug lord, yung bilibid, siyang nagte-testify ngayon. Tignan natin kung nakahook na ba tayo. Tignan natin, mga kaibigan. Ganun. Kala ko. Ito si Justice Secretary Vitaliano Aguirre at si Herbert Colanco. Pakinggan natin, mga kaibigan. Please, Congressman Teves. Yeah, thank you. Interjection lang. Tama yung sinabi ni Minority Leader na isamon yung loob. Sa akin lang, may certification anong number na binigay, no? Pwede naman kunin lahat kahit kaninong number. So, para sa akin, mas importante din, ma-certify din yung isang number kung pwede at makuha more or less yung time and date ng pag-uusap para pag mag-summon tayo ng telco provider, mas madali nilang mahanap. We will let the Department of Justice Secretary, we will put him to task. Ito, mga kaibigan, si Congressman Reynaldo Umali nagsasalita. Very thankful kung At ngayon ay ibinigay niya kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Let's hear it. cell phone and the cell phone of assigned to Secretary De Lima. Hindi, nasa inyo na yun di ba? So, nakuha mo na, may certification. Ang sinasabi, yung isang telepono, which is more in the control of the witness, which you can also obtain through him. So, and then, we will be able to match. And we will also be submitting, Mr. Chair, the bill for that particular telephone number used by Secretary De Lima. For the period August 16, 2015 to September 15, 2015. So it's just last year. And billing period 3 September 2012 to 15 September 2012. So these are the billings for that particular telephone number. So, May we request that the same be marked as Exhibit K and L respectively? Mr. Chairman, before the good secretary will continue with his direct examination, in relation to that call with the witness, with his talk with Secretary De Lima over the phone, may we know what time and what day, if he can still recall, for record purposes? Matatandaan mo raw ba, Ginoong Colanco, kung mga anong petsa o oras nang kayo mag-usap ni the Secretary De Lima gamit yung cellphone ni Jonel Sanchez? Hindi ko na matandaan po natandaan ko po yung oras siguro nasa hapon yun, mga 1 to 2:30, ganun. Ganun lang siya, hindi ko mainsakto kung talaga hapon yun, pero yung araw, sabihin ko mo, tanungin ko muna yung si Renan Titias kasi nandun siya kung anong araw talaga yon, kung anong buwan. Pero ano po yun? Ang buwan, ano po? Ito, mga kaibigan, si Herbert Colanco nagsasalita ngayon, nagbibigay ng kanyang testimonya. Yun, Your Honor, hindi ko mano. Pero yung oras nasa 1 o'clock, 2 o'clock to 2:30 ng hapon po. Yung ano na lang po, yung pizza po ay hindi ko sigurado. Yung pong certification na in-issue ng DOJ this morning ay from the period September 2012 to October 2015. So pasok yung araw na yun. okay, so let a subpoena be issued for purposes of, duces tecum lang.
Dos Stecum and Ad Testificandum. Sinong magte-testify? The one, Anyway, let's do it this way. Can you please submit the particulars to us of that particular person to be subpoenaed and the particular document also to be subpoenaed, so the committee can issue the subpoena duces tecum and ad testificandum. We will do it, Mr. Chair. Mr. Chair, just in connection with the motion for the issuance of subpoena duces tecum and ad testificandum, since they have been mentioning about the brazen disregard of the standard operating procedure as to maintenance of the Bilibid prison, may we request for the names mentioned that they also be subpoenaed with ad testificandum, former Bureau of Corrections Chief Pangilinan and Bukayo, and Cruz, the three of them. So they are they still in government? Because if so, then we can issue the invitation before we They are even... not in the government. Have you, Secretary Aguirre, were you able to talk to these people to be able to investigate them, or otherwise we will... we intend to invite them if you still have access to them, but otherwise we'll have to issue the necessary subpoena. Opo, si Radyo Mindanao. Director Vinarao, dalawang beses kong makausap in my, before we go deeper dyan sa Bucor problem. Si Director Bukayo, kinausap po rin as my resource person, pero wala kaming pinag-usapan ni Director Bukayo kundi yung pagtatago niya at nanganib daw yung buhay niya dyan eh. So, siguro pwede nating isubpina yun. Yeah, just the same. Okay, so... There's a motion, Mr. Chair, that the aforementioned names who serve as the former Bucor chief be subpoenaed. Mr. Chairman, I talked to former Director Santiago of the Bureau of Corrections yesterday, and he's willing to be invited by this committee. Let an invitation be issued to General Dionisio Santiago and Former Bureau former Bucor Director and former AP Chief of Staff. and Former AFP. AFP Chief of Staff and PIDEA. So let an invitation be issued to him, and for those whose names were mentioned, then let subpoena Tuloy-tuloy pa rin mga kaibigan. Kanina pa itong hearing na to at ilang oras na. Kaninang before noontime ay nagsimula upang mapakinggan ang mga pahayag ng ilang testigo na inilabas nitong si Justice Secretary Vitaliano Aguirre. At maraming mga mga kaibigan, maraming mga testimonya ang nagsasabi, ang nagtuturo, o kaya ang naglilink dito kay Senator Laila de Lima sa mga drug lords at sa drug money. Ito'y mula nung siya ay nasa Justice Secretary pa. At hanggang siya ay maging senador. Pero lahat ng mga ito, mga kaibigan, ay pawang aligasyon. At kailangan ay mapatunayan ito. At siguro lalabas ito, mga kaibigan, kapag nagsampa na ng kaso ang Department of Justice laban kay dito kay Laila de Lima. At kung mapapatunayan ay nako, siguradong bukod sa matatanggal sa pagiging senador itong si de Lima ay
maaring mabilanggo. Tignan natin dahil itinanggi na rin to ni Leila de Lima at sinabi niya, tahasan niya sinabi na ito ay pawang mga imbento lamang upang siya ay sirain at ibinibintang itong lahat ni de Lima kay Tatay Digong Duterte. So, pakinggan natin muli mga kabigan yung pagdinig ng Kongreso kaugnay sa illegal na droga sa loob ng New Bilibid Prison. The telephone number of Secretary de Lima. Now, under the principle of display of real evidence or under the principle of autoptic proference, in order to address whatever doubt we may have and to make it convenient and easy for this committee, may I suggest that the committee secretary now use the telephone number by calling the telephone number, and we will see who will answer the telephone number. Anyway, we will have our time for the interpellation after the secretary has completed. Live pa rin to mga kaibigan sa Batasang Pambansa o sa House of Representatives na kung saan ay pinangungunahan ni Congressman Reynaldo Umali, ang chairman ng Justice Committee, itong pagdinig ng Kongreso kaugnay nga sa illegal na droga sa loob ng New Bilibid Prison. Of course, ito ay intended upang mapalakas pa ang batas, but along the way, maraming mga testigo ang nagbibigay ng mga pahayag at testimonya at lahat ng ito ay pawang mga alegasyon sa kasalukuyan mga kaibigan. Dahil dito ay kailangan ma-establish ang culpability ng isang tao. Pero itong pagdinig mga kaibigan ay in aid of legislation. Malinaw ang sinabi ni Congressman Reynaldo Umali about this. 917-842-1931, account number 75. And this is Secretary Vitaliano Aguirre of the Department of Justice, giving his testimony on this hearing. Being the special disbursing officer. So, dun sa period na nagkausap ang witness, Colanco at saka Secretary de Lima, covered nito. Hindi po, ang tanong po ni Deputy Speaker, sino ngayon na may tangan ng telepono na yan? Going back to that, titingnan po namin kung this was issued by Department of Justice. Kung issued by the Department of Justice, dapat i-return niya pagkatapos ng term niya. But, kung ito'y issued kay Secretary de Lima at pinababayaran lang niya sa DOJ, then na kay Secretary de Lima siguro ito. Anyway, please... we will determine that, Your yes, Mr. Kayo'y nakikinig pa rin mga kaibigan sa Radyo Mindanao dito lamang sa RPN X Zamboanga City. At ito ay kaugnay sa pagdinig ng Kongreso sa illegal droga dyan mismo sa loob ng New Bilibid Prison. Imagine mga kaibigan, nagbentahan ng shabu. Dyan talaga sa loob ng bilangguan. At grabe, talagang parang Colombia to, parang Mexico. At pakinggan natin. Probative value of the testimony of the witness, Mr. Chairman. Mr. Chair. Anyway, what we'd like is to have all of these witnesses, and we still have 4 to cover. So, if Your Honor would wish to call, please do so, and so that you can make a manifestation thereon later. But in the meanwhile, can we just let this witness to finish with his testimony? Mr. Chair, I think this is very material to what Please do that even as we continue with the hearing. Please, Mr. Chair, as I was listening to... This is, ladies and gentlemen, Congresswoman Gwendolyn Garcia of Cebu. I heeded his suggestion, and to my great surprise, it in fact, in my contact list, is registered under Leila de Lima. Okay, so please take note of that, and that be placed on record. So, meron ho ba sumagot? No, it's...
You can try. It's in my contact list. Please, continue with your own effort on this, but let us please proceed. Order. May we just proceed with the testimony of the witness, Mr. Chairman. Mr. Chairman, thank you very much for having accommodated this representation. And thank you for the reaction of Deputy Speaker Gwen Garcia, because at least at this point in time, we can form an opinion as to the probative value, notwithstanding prima facie probative value. At least we can form that probative value opinion at this point in time. Thank you, Mr. Deputy Chairman. Speaker. Please continue, Secretary Aguirre. Radyo Mindanao. Anyway, very high ang property value nung kay Congressman Garcia. Anang dun sa cellphone niya, nandun nakalista pala eh. So, how can you argue against a listed number? Anyway, pwede po tayo magpatuloy na. Please proceed. Okay. So, bumalik tayo dun sa papasok ng mga kontrabando. Opo, Your Honor. So, bukod dun sa 3 truck o 5 truck na beer na pinasok mo. Opo. Ito ba'y alam ni Secretary De Lima? Siyempre po. Alam niya po kasi... Siyempre. Ito mga kaibigan, cross-examine nitong si Justice Secretary Vitaliano Aguirre, itong convicted drug lord na si Herbert Colanco. About doon sa, imagine every time na may party raw pala itong si Colanco, truck-truck ng beer ang pumapasok sa Bilibid. Of course, with the approval ng mga dating hepe ng Bureau of Corrections. 1 million nabinta po doon, tapos ang 1 million sa kanya, may 2 million ako, siyempre ako nakakapital, may nakapital po ako. Ang iba naman doon, siyempre pamiar ko din sa mga maliliit na Bucor at mga tao at mga sa tao ko rin sa production. Meron ko yung tawag kong production, Herbert C. Production po, meron po ako doon. So, yun doon, kinukuha namin mga inarinta na mga generator, mga yung mga equipment na speaker, trusses, mga lights, sound engineer, mixer. No, so, doon tapos yung mga sweldo, doon ko kinukuha every my big concert po ako, doon ko kinukuha yung sobra po. Basta 1 million po kay Secretary po, De Lima po. Okay. Kanino mo binigay yung share ni De Lima na 1 million doon sa beer profits mo? Ang bagman po niya po, ang tagakuha ng pera ay si Sir Junel Sanchez, security aid niya sa kay Secretary De Lima. Minsan po siyang kumukuha doon sa pumasok sa maximum. At si Ronnie Daya naman po, yung malapit na driver niya, ay lagi pumupunta din kay GB Sebastian. So, minsan kiningian ko po siya ng una ng account number. Sabi ni Sir Junel, ay hindi kasi malaking pera na yan. Lalo na sa 3 milyon. Kasi sabi ko, alam mo sir, sa ginawa niya itong kita-kita pera to ilalabas ni Ray. At least paglabas ni Ray, yung talent manager ko, diretso na sa bangko. Kung BDO ba, wala, hindi daw pwede magbigay. So, minsan pa po, nabubusit po ako doon sa Sir Junel na yan, ay kumukuha ng 3 milyon, 1 milyon. May isang time nga, nagingit pa na siya panggasolina at pagkain daw. Sabi ni, sa akin ni Ray, Manoy, nagpahingi siya, ha? Bakit hindi ba siya binibigyan yung 3 milyon, 1 milyon? Kagrabe naman yun, ang kapal namang mukha yung tao na yan. So, di ba? Sabi ko, kasi siyempre 3 milyon, 1 milyon. Tapos, yun, naghingi ng 20,000, Your Honor.
Ang sabi ko, bigyan mo lang 5,000 yan. Binigyan ng 5,000. Pinadala sa Palawan. Yun po, may hawak po kaming resibo na pagpatunay na mayroon kaming resibo nga Palawan. Ang pangalan po sa resibo po, Junel Sanchez. Ang napapadala po ang aking talent manager na si Renanti Diaz po. Nasaan yung resibong yun? Attorney, ang resibo. Mr. Chairman, gentlemen, ladies and gentlemen, let us just maintain order and silence. Let's avoid itong mga tawanan para mas mabilis yung ating proceeding. Mr. Chair, may I be allowed to speak? Ano ba yan? About the query, where is the receipt, Your Honor? Mr. Chair, suggestion, if the receipt is in possession of the lawyer, hand on to the client, to Mr. Colanco, and let Mr. Colanco identify the receipt po. Is the proper procedure. Please give it to Mr. Colango or explain to him whatever is the circumstance. Yes. Mr. Chairman, clarification please. Point of clarification, Mr. Chairman. Ano ang ibig sabihin na ipinadala sa Palawan? Is it money transfer or sa probinsyang Palawan? Money transfer. Yung pong money courier. Yes. Not pinadala nung nasa probinsya ng Palawan. Okay, thank you. So, pwede bang paki-convey na lang kay Mr. Colango para mas... May I just explain, Your Honor, that I only have a Xerox copy. The original is with Ray Diaz, Your Honor. Paki-explain na lang sa kanya and let him answer that. Ito yung kote nung... Ang binabanggit dito mga kaibigan, yung kumukuha ng milyong-milyong salapi mula sa drug lord na si Herbert Colango dyan sa Bilibid Prison ay isang security. Nitong si dating Justice Secretary Laila de Lima at ngayon ay senador. Kasi nabibigay naman tayo ng 3 million to 1 million. Yun po, ito 5,000, ito po si Junior, ito pong resibo po ni Renanti Diaz po, ng talent manager po. Original ba yung resibong yun? Xerox po yun. Ang original po, naandoon po sa aking talent manager sa banda po, na si Renanti Diaz po. Prior to the production of the original receipt, Your Honor, may we temporarily ask for the marking of the receipt of Palawan as Exhibit M. Mama. Ayoy, nakikinig pa rin mga kaibigan sa live broadcast dyan sa ginagawa ngayon sa Batasang Pambansa. Ito'y ukol sa pagdinig ng Kongreso kaugnay sa illegal na droga sa loob ng New Bilibid Prison. Of course, yun kay Congressman Reynaldo Umale, this is in aid of legislation. Dito pa rin mga kaibigan sa inyong paboritong programa, ang Radyo Mindanao sa RPN GXXX Zamboanga, at napapakinggan tayo sa malaking bahagi ng Mindanao. Marami din pa kasi may pinadala ng mga Palawan na Korea. Yung pagpadala ng Palawan na kumpanya po ay ito pala ay ML Kwarta Padala po. Sa ML po. Sorry po, no? Pasensya na po, Your Honor. Ito po. ML po, Kwarta Padala po ito. Sorry po. Please, you are hereby directed to hand over the copy to Secretary Aguirre. Mr. Chair, alam mo ba kung sino kung sino ang katauhan nitong si Jonel Sanchez? Paki-ulit po, Your Honor. Alam mo ba kung ano talaga kung sino itong si Jonel Sanchez? Napag-alam mo ba? Kung kilala po ba kung pagkatao niya po? Nakakilala po sa buong pagkatao niya po ang aking talent manager po nga si Renanti Diaz po. Hindi nabanggit sa'yo kung anong tunay niyang pagkatao? Hindi po. Pero siya po ay close po sila at lagi po sa DOJ at kang sekretary na si Ma'am Lins na kanang kamay din ni Secretary de Lima ay lagi po sila nagkikwentuhan doon. Minsan po, anong December 2013, napabigay po ko ng 1 million po nang gagaling sa aking lending sa loob po. Pera ko yung sarili po. Dahil yung lending ko po is 10% a week,
40% a month, minsan 1 hour, 1 day, 2 to 3 days, balik na yung pera kasi manalo. Pag matalo, hiram. Pag manalo, bayad agad. 10% po yun a week. So, doon ko kinukuha minsan po, sabi po ni Ma'am Lins, sabi po ni Ma'am, sabi po ni Secretary kay Ma'am Lins na yung para daw sa opisina niya sa mga tao. So, nabigay po ko ng 1 million po. Minsan po, nakasakit po yung asawa ni Ma'am Lins, yung kanang kamay ni Secretary de Lima, at tinulungan ko po, napapadala din po ako ng 300,000 dahil yung anak ba niya yun o asawa ba niya yun sa ospital. Hindi ko alam kung saan ospital. Si Renante Diaz po, ang aking talent manager po, siya po ang magpaliwanag po doon. Alam mo ba ang pangalan, buong kapangalanan ng Ma'am Lynn na yan? Yun po, nalimutan ko po, basta Lins po siya. Lagi po sila pumupunta si Renante Diaz sa aking talent manager doon sa Department of Justice. Siya po nakakaalam po, Your Honor. Pero sa pagkakilala mo kay Jonel Sanchez, ano ang ginagawa niya kay Secretary de Lima? Kaya by driver or ano? Sa akin po, ang trabaho niya po ay security aid po siya. Pero sa aking pagkilala, kasi siya tagakuha ng pera, siya inabutan ng pera ni Renante Diaz, ang pagkilala ko siya po ang bagman niya. Ang bagman po ni Secretary de Lima po. We will ask that this Jonel Sanchez be subpoenaed, Mr. Chair. Ibigay mo lang yung address nito. Kunin mo dun sa yung... Kung di nyo na itatanong mga kaibigan, itong si Herbert Colango at iba pang mga drug lords ay inilipat na sa Campo Aguinaldo. At ito'y bilang paglilinis sa Bilibid Prison. Pero ang hinala ko rito, siguro may mga banta na ito sa kanilang buhay at baka patayin upang hindi makapagbigay ng kanilang pahayag o testimonya. Kung kaya't ngayon ay nasa pangangalaga sila mga kaibigan ng Armed Forces of the Philippines. Pakinggan natin muli itong pagdinig ng Kongreso kaugnay sa illegal na droga sa loob ng Bilibid Prison at si Herbert Colango pa rin mga kaibigan ang nagsasalita at nagpapaliwanag kay Secretary Vitaliano Aguirre ng Department of Justice. Kayo nakikinig pa rin sa Radyo Mindanao dito lamang sa RPN. Dito po lang sa Zamboanga at tayo napapakinggan sa malaking bahagi ng Mindanao. Sige, 500,000 ibabalik natin sa maximum. So, ito naman ito kasi ako po yung negosyante. Ito na, linawin natin. Medyo binanggit mo si Baraan. Ano? Baraan at saka... Sino itong si Baraan ito? Si Baraan po ay Undersecretary, Yusika. Department of Justice. Ngayon, binanggit mo siya. Tingnan mo nga kung ano yung sinasabi mong transaction. Linawin mo, medyo inaan mo lang ang pagkwento mo para naintindihan natin. Si Susan at Baraan, pag mga itapon, ibalik, sila po ang pwede i-transact po doon, bayaran, para siya na pibala doon. Mati mo na. Sino yung si Susan? Ano ni Baraan yan? Parang, tawag to. Parang pagalimbawa, kay Baraan, si Susan ang harap pag-transact, pagtanggap ng pera po. Ngayon, may transaction, pera. Anong pera? Anong transaction ito? Tulad na po yung sinabi ko kanina po, yung Chinese, yung tao na niya Pilipino, yung medium ibalik sa maximum, humingi po sila ng 500,000. So ngayon, kinausap ko... Sandali. Kanino? Murag maglisod man si Herbert Colango, mga igsuan, mag-istorya. Bisaya man good. Kanino sila humingi? Hindi po. Yun nga po, ang problema ng Chinese, yung tao na gusto niya ibalik ang tao. So, sa maximum? Maximum. Kasi nandun sa medium. Kasi hindi man pwede kung yung numbers mo, ang sentensya mo is number 6 years, 7 years, hindi ka pwede sa maximum po. So, kailangan pira-pirahin para si Baraan si Susan ang bahala, si Ma'am Susan ang bahala para makapunta na maximum. So, ang ginawa ko naman dito, pag sinabi 500,000 doon, sinasabi ko naman sa Chinese 800,000. So, may kita din ako 300,000 to. Si Susan, hindi ba
yan ay nasa DOJ, empleyado ng DOJ. Opo, nasa technical po yun. As a matter of fact, nandun pa yan up to now sa amin. Hindi ko alam po at nakakaalam sa lahat doon sa mga Baraan, Susan, Mamlins, ang kabuuan pagkatao nila nakakaalam ating Okay, maliwanag mo yung maliwanag. Paano kumikita yung sinabaraan? Doon po sa mga sample. Sample, yeah. Kolonya po. Sa akin. Yung Chinese magbibigay ng 3 million. Yung galing kolonya sa Mindoro ba yan? So, pwede yun. 3 million. Tapos, 3 million yun nila. Sabi ko na Chinese 4 million. So, kumita ko 1 million. Ang problema hindi lang natuloy doon kasi umarang doon may superintendent nga parang hindi nabigyan. Hindi rin siya pinurma. Ganun po yun. Time ni Tesoro po yun. May pinagkikitaan yung transfer. Yan po ang pinakaano ni opisina ni Baraan po. Doon po, matagal na yun po. Ganun na lahat, marami na po, Your Honor. Makunan ka ng baril. Makunan ng baril, Your Honor, tapong kada ng medium. So, ikukulong niya nila. Siyempre, proseso pa yan. Mga 1 month bago kay kulong niya. So, pag may makalagyan mo na 500,000 doon sa tapos ni Baraan kay Susan sa technical, hindi na ka mabiyahe. Standby ka na lang na medium pero hindi ka muna makabalik sa maximum. Ganun po yun ang ano nila. Gusto ba nila sa maximum kaysa sa medium? Kasi po ang maximum ay Las Vegas po. Ang sa totoo lang po ay gusto ko lang malaman ng buong sambayan ng Pilipino sa buong Pilipinas. Ang maximum po ay noong nandiyan na po ako sa maximum, ay ginawa ko talaga ng parang Roas Boulevard. Lahat, kahit walang dalaw, ito po, sabihin ko na lang po sa inyong lahat, na sample model, binabayaran ko ng 25,000 sa labas. Sabi ko rin, magkano lahat yun? Pag 25,000, maganda ba? Maganda. Picture mo na. Pagpasok ng picture, papasok ko ngayon dito sa maximum, binibinta ko po ng 7 to 75,000. Meron po akong hotel na parang rest house po, aircon, may kama, may shower, kompleto po yun. Ganun po ang, siyempre po, obligado po ko sa 3,000 at 3 million a month. Gagawa din po ko ng diskarte. Minsan magkulang yung pagkolekta ko. Ako po nakabuno. Lahat po gagawin ko po rin sa loob ng maximum para, siyempre, kung magkulang man, ako po nakabuno. Yung 3 million mga kaibigan na binabanggit ni Herbert Colango ay ito yung di umano ay ibinibigay dito bilang suhol kay De Lima. Ito yung mga aligasyon dito mga kaibigan. Yung amang po yun. November 2013, nag-umpisa po ako nagbibigay. Nauna po si Secretary October 2013. Si Director Bukay po is 2013 November po siya. Nag-umpisa po. At pinatawag po ka ako ni Director Bukay at nag-uusap din po kami. At sa iyong bagman na si Colonel Eli. Pinatawag niya po ko yung ano sa taas, unang upo niya. Napakilala siya. Okay, pinatawag ko si ako chairman. So, sabi niya sa akin una na, chairman, ang gusto ko lang, walang gulo kasi kakapo lang. Walang ang ganit, peace and order. Sabi ko na, Director, okay, Director, walang problema. Peace and order dito, walang gulo yan, walang away, walang patay. Ganito. So, mga ilang months po, pinatawag ako ulit at nag-uusap po kami doon sa ADCO office. Nagtaka po ako, may opisina man siya, kasi opisina nandyan po si YC Ramos, alam niyo po na opisina nila doon, malaki yun. Nagtaka ko, doon ako pinapasok sa ADCO office, yung assistant, tawag doon, assistant director, doon kami nag-usap. At iniwanan po kami ng isang superintendent at nag-close door po kami, sabi, Sir, good morning. Herbert, alam mo naman, kakaupo ko lang ilang months. Alam mo naman, tulungan mo ko kasi maraming gagastusin. Ilang months pa lang po. Sabi ko, so, wala problema, sir. Akong bahala. Sige, bahala na kayo na mag-usap ni Colonel Eli, yung bata ko. Sige, sir. Titingnan ko, sir, kung magkano mariris natin kaya, sir. Sa ano, sir. Sige,
po sa 1.2 million po, Your Honor, si Colonel Ili. Ang magbibigay po sa pera sa labas po kung saan sila nakita sa McDonald's, Jollibee, ito po si Renan T. Diaz, ang aking talent manager po, Your Honor. Alam niyo mga kaibigan, talagang habang nakikinig ako dito sa pagdinig ng Kongreso kaugnay sa operasyon ng illegal na droga sa New Bilibid Prison, talagang kinikilabutan ako mga kaibigan. Dahil nahihirapan akong i-absorb ang tindi, ang matinding korupsyon sa loob ng Bilibid na kinasasangkutan ng napakaraming mga opisyal, at ito'y abot pa hanggang sa Department of Justice mga kaibigan. Kaya alam nyo, habang kayo'y nakikinig, ako'y napapailing talaga dahil ang matindi ang galamay ng illegal na droga. Kumbaga sa kalawang to mga kaibigan, talagang sagad-sagaran ng kalawang sa bakal ng pamahalaan ng gobyerno. Lalo-lalo na ang Department of Justice, ang Bureau of Corrections, at napakagrabe. At mabuti na lamang buhay pa itong si Herbert Colangot na napakinggan natin mga kaibigan, ang pahayag, testimonya ng isang kilalang drug lord na ngayon ay nasa pangangalaga na ng Armed Forces of the Philippines, kasama pa ang ibang mga drug lords na galing dyan sa Bilibid Prison. Napakahaba mga kaibigan ng pagdinig na ginagawa sa batasang pambansa. Wala na tayong oras at marami pa tayong mga texters dito nagpapabate. Basahin muna natin to galing kay Miss Ali Lee. At binabati niya raw ang Norte family sa Baliwasan dyan sa Zamboanga City, at pati kay Sir Nino Carandang at kay Richard Dacuba. Dacuba o Gamera? Daku ang lawas. At siyempre sabi ni Alili sa kanyang very loving husband ni si Ramil Kamay, at kay Engineer Roderick Manuel. At nakikinig din daw si Kagawad Rodel Piquinto, at binabati rin ni Alili. Maraming salamat Alili sa iyong pakikinig sa amin at sa lahat ng mga nakasubaybay. At sa Blue Jazz Beach Resort and Water Park mga kaibigan, dyan sa Samal Island, katabi lamang to ng Davao City. Kung pupunta kayo sa Samal Island, kung manggagaling kayo ng Zamboanga, isang sakay lamang to sa aeroplano. Pag lapag ninyo sa Davao City International Airport, ay makakakuha na kayo ng water taxi dyan sa may Pantalan, at 10 minutes lang ay nasa Samal Island na kayo, at maaari na kayong pumunta sa Blue Jazz Beach Resort and Water Park. At napakaganda dyan mga kaibigan. Kung meron kayong birthday parties, celebrations, weddings, anniversaries, or whatever, business seminar, or just plain leisure, ay maaari kayong tumawag sa 082-284-2000. Dyan yan sa Blue Jazz Beach Resort and Water Park. O kaya sa kanilang cellphone numbers, 0998-967-8001 up to 8005. Murang-mura dyan mga kaibigan. Talaga yung amenities niya kompleto at world class ang kanilang amenities dyan, at napakaganda ng serbisyo ng Blue Jazz Beach Resort and Water Park. Ulitin natin yung number kung gusto nyo surpresahin ng inyong mga loved ones. Maaari kayong mag-booking kagad dyan, at yayain nyo yung mga mahal sa buhay na mamasyal, at dalhin nyo dyan, at welcome na welcome ang lahat. Ang kanilang telephone number ay 082-284-2000. At sa cellphone number, maaari nyo natawagan sa 0998-967-8001 up to 8005. Maaari kayong mag-text sa Blue Jazz Beach Resort and Water Park. Doon lamang sa Samal Island. Tabi lamang to ng Davao City. Wala na tayong oras. Nagpapabati yung Yaki Herbal Laboratory sa Kinapawan. Magandang hapon sa inyo.
kay Mr. and Mrs. Romy Elusfa and Lulu Elusfa. Yung mga mababait na tag-inga sa Yaki Herbal Laboratory. At siyempre sa lahat ng nakinig sa atin, ay kay kay Sulu Governor Toto Tan, nakikinig sila ngayon sa atin dyan sa Kapitolyo, sa Patikul. Isang magandang hapon po kay Governor Toto Tan at napakasipag na gobernador. At siyempre sa kanyang ama, kay Papang Sakurtan. At kailan lamang ay pinasalamatan ni Tatay Digong dahil sa kanyang pagtulong upang mapalaya itong Norwegian hostage na si Kjartan Sekingstad at yung 3 Indonesian tugboat crew members na napalaya mula sa kanilang pagkakabihag. So kudos kay Papang Sakurtan at sa kanyang anak na si Governor Toto Tan na ngayon ay nakikinig sa Sulu Province. Napakaswerte naman ng mga tausog dahil nasa magagandang kamay sila at sa napakasipag na gobernador. Pero mga kaibigan, wala na tayong oras talaga. At batiin muna natin lahat ng mga nakinig sa atin sa magandang hapon. Maraming salamat po sa isang oras na pakikipag chismisan, komentaryo, opinion dito sa ating programa sa Radyo Mindanao. At sa aming technical director kay Nino at sa aming chief security na talagang napakasipag. Si Richard Gamayra. At sa lahat na mga kaibigan, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Sabah, sa Central Mindanao. Kay Director Amir Mawalil pala ng ARMM Bureau of Public Information nag-text at nakikinig daw sila ngayon sa atin dyan sa Cotabato City. Good afternoon, Sir Amir Mawalil, ang Director mga kaibigan ng ARMM Bureau of Public Information. Ito po niya ang balingkod alasinto mga kaibigan para sa Radyo Mindanao at sa aming sponsor ang Mindanao Examiner Regional Newspaper. Maraming salamat po hanggang bukas. I love you, Mama Chup-Chup. Huwag niyong kalilimutan mga kaibigan, matulog, magmerienda. Magmerienda at matulog at napakasarap ng panahon ngayon para matulog. Thanks a lot folks and a happy Christmas and a Merry New Year. Ito ay para sa inyong lahat mga kaibigan. Tandaan ninyo, lagi nating isipin ang kapayapaan sa ating bansa, sa ating sarili at sa lahat. So this is